Isang malalim, emosyonal, at brutal na pagtatapos ng Chimera Ant arc sa Hunter x Hunter. Pag-uusapan natin ang pagbagsak ni Gon, ang pagbabago ni Meruem, at ang pinakamapangwasak na laban sa serye, Netero vs Meruem. Ang video na ito ay isang masusing pagtalakay sa pagtatapos ng Chimera Ant arc ng Hunter x Hunter, isang arc na puno ng mabababang sandali at napakataas na emosyonal na rurok. Hindi ako magbibigay ng direktang spoiler sa simula, pero masasabi kong ang ending na ito ay isa sa pinakamabigat at pinakakomplikadong bahagi ng serye. Sa huling bahagi ng arc, ang sentro ng kwento ay umiikot kina Gon at Meruem. Dito mas malinaw na ipinapakita ang konsepto ng human condition, ang kabutihan, kasamaan, at ang mga kulay abo sa pagitan. Ang pagbagsak ni Gon. Si Gon, na kilala bilang masayahin at positibong bida, ay unti-unting nilamon ng galit at puot. Sa mga eksena kung saan nakatitig siya kay Neferpito habang ginagamot si Kamugi, makikita ang isang batang tila isang mangangaso na naghihintay ng tamang sandali para umatake, parang ahas na naka-S-position, handang sumunggab anumang oras. Walang narration na nagpapaliwanag sa nararamdaman niya, tanging galit at puot lamang ang makikita sa kanyang mukha. Dito pinipilit tayong harapin ang katotohanan, si Gon ay hindi lang inosenteng bata. Ang dilim na nasa loob niya ay bahagi rin ng kanyang pagkatao. Ang pagbabago ni Meruem. Sa kabilang banda, si Meruem, ang Chimera Ant King, ay sumailalim sa kabaligtarang pagbabago. Nagsimula siya bilang malamig at walang pakundangang nilalang, ngunit dahil sa kanyang ugnayan kay Kamugi, natutunan niyang pahalagahan ang buhay ng tao. Habang si Gon ay unti-unting lumulubog sa kadiliman, si Meruem naman ay natutong maging mas tao. Ang relasyon nila ni Kamugi ang isa sa pinakamagandang aspeto ng arc, isang magulong ngunit taos-pusong koneksyon. Netero vs Meruem ang pinakamalupit na laban. Ang laban ni Isaac Netero at Meruem ang pinakamalaking sagupaan sa arc. Kapansin-pansin ang visual storytelling, pinutol ni Netero ang kanyang buhok at balbas, at nagsuot ng mas praktikal na kasuotan, simbolo ng kanyang seryosong paghahanda. Ngunit higit pa ito sa simpleng laban. Ito ay representasyon ng dalawang lahi, tao at Chimera Ant, na naglalaban para sa kinabukasan ng mundo. Habang si Meruem ay mas gustong makipag-usap kaysa makipaglaban, si Netero ay determinado siyang patayin. Sa kalaunan, inilabas ni Netero ang pinakamapaminsalang sandata ng sangkatauhan, isang malinaw na simbolismo ng nuclear bomb. Ang simbolismo ng nuclear explosion at Godzilla. Ang eksena ng Mushroom Cloud ay may malalim na koneksyon sa kasaysayan ng Japan, partikular sa pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki noong World War II. Ang pelikulang Godzilla ay orihinal na ginawa bilang representasyon ng atomic bomb, isang halimaw na sumisimbolo sa takot at trahedya ng digmaan. Sa parehong paraan, ginamit ni Yoshihiro Togashi ang imaheng ito upang ipakita ang pinakamadilim na kakayahan ng sangkatauhan. Isang pilosopikal na diskusyon. Sa chapter 288, malinaw ang banggaan ng ideolohiya. Si Meruem ay nagsisimulang questionin ang pagpatay sa mga inosente. Ang mga tao naman ay gustong lipulin ang buong lahi ng Chimera Ants. Dito mas lalong naging kulay abo ang moralidad ng kwento. Sino ba talaga ang halimaw? Killua at ang pinakamalungkot na bahagi. Isa sa pinakamalakas na emosyonal na bahagi ng arc ay ang desperadong pagsisikap ni Killua na iligtas si Gon, hindi lang sa pisikal na panganib, kundi sa sarili nitong pagkawasak. Ang pagharap natin sa bersyon ni Gon na puno ng galit ay nakakailang dahil kilala natin siya. Lahat ng ginagawa niya ay tugma sa kanyang personalidad, determinasyon, prinsipyo, at matinding paninindigan, ngunit sa pagkakataong ito, ginamit sa maling direksyon. Conclusion. Ang Chimera Ant arc ay hindi isang tradisyonal na shonen story. Hindi ito tungkol sa simpleng pagkatalo ng kontrabida. Ito ay isang paghimay sa sangkatauhan, sa kayang gawin ng tao kapag nadadala ng takot, galit, o pride. Sa huli, ang arc na ito ay nakakapanghina, nakakapag-isip, at emosyonal na mabigat, ngunit isa sa pinakamahusay na naisulat sa kasaysayan ng anime.